Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every
Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon. This is between Seventh-day Adventist and Born Again Church mga kapatid, sa topic na patutunayan na patutunayan ko na ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. So mga kapatid, again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagkakasala sa tulong ni Kristo. Ang ating affirmative dito mga kapatid ay si Brother Denmar Santiago ng SDA. Negative naman si Brother Jesse ng Born Again Church mga kapatid. So dito mga kapatid, sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, Russia TV standard rules ito. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna. So, kung meron tayong tanong na tama or mali, o hindi, pula or puti, pili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yun na yung pinakasagot niya sa tanong. So, tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, chapter and verse, so we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng ganon. So, be responsive. Yun lang naman. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali during first course examination. At kung tinatanggi niya at sasabihin niya next question dahil hindi ko nilatag yan, i-automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So either 1 minute na babawasan or mag-a-add ng 1 minute. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi sunod-sunod na objection, at isang clarification lang then every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8 natin mga kapatid, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung pagmumura na nakasanayan. At out of topic are not accepted. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So, hindi ko pinapayagang maitanong yung mga ganyan na mga tanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, bilang tagapamigitan, may kapangyarihan ako magtakda ng mga bagong alituntunin mga kapatid na hindi nakasaad sa ating rules at sa nabanggit ko. So, ito ay ginagamit mga kapatid kung ito ay kinakailangan. At ako nga pala mga kapatid, si Rasha Vista, at ako po ay isang Catholic. One of the member ng Templar of Truth mga kapatid, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer na din sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, sumasang-ayon po, moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, sumasang-ayon sa negative. Okay, at bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Denmar Santiago, ay ordinaryong layman at evangelist and apologist ng ating church, mga kapatid, ay haharap muli sa isang interesting na debate. No? After natin magkasakit ng 3 linggo, ay tayo'y nagbabalik sa ating larangan ng pakikipagdiskusyon. Ang topic po natin ngayon ay patutunayan ko na ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. So, ang inyong pong maliit na lingkod ay tatayo po sa panig ng afirmatibo at asahan po ninyo na itatayo natin ang walang hanggang ebanghelyo ng ating Panginoon para ang bawat isa'y matuto at malaman ang buong katotohanan. Yun lamang po at maraming salamat, Mr. Moderator.
pakilala din natin mga kapatid yung ating tututol naman. Bro? Yes, muli po magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong muli si Brother Jesse ng Evangelical Born Again Christian. Nakapag-aral ngunit hindi nakapagtapos ng Noah Theological Seminary. Ngunit naka-attend naman po ng maraming seminar at nakatanggap ng Best Preacher Award noong 2013 at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sa pagtuturo sa mga bata. So sa gabi pong ito, ang mga asahan natin na mapatunayan ng affirmative na hindi na nagkakasala ang anak ng Diyos sa tulong ni Kristo. Dahil kung mapatunayan niya yan, di mas maganda, mas favor yun sa ating lahat. Kasi hindi naman tayo naghihikayat na magkasala ang isang tao. So kung mapapatunayan niya, kung totoo talaga ang turo na yan, maganda. Kasi mababawasan na ang kasalanan ng mga anak ng Diyos. Pero ang ano kasi natin dito, hindi magandang aral, kundi yung nakasulat sa Biblia. So titignan natin kung yung ano niya ba, expect natin na mabasa niya sa Biblia. At sa akin naman po, expect nyo na susundan natin ang katotohanan. Hindi tayo magbabase sa tayo natin o sa tayo niya, kundi ano yung katotohanan. Kung katotohanan yung nasa kanya, so expect natin na tatanggapin natin yun. So muli po, magandang gabi sa inyong lahat at enjoy po kayo at sana'y matuto kayo sa aming pagdidibatihan na ang anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. Pero syempre, unang-una gusto kong pasalamatan ang ating platform. Ginagamit natin ang Debaters Convention. Kasama dito yung aming admin, si Brother Sispol Kumbalizer mga kapatid. Gusto ko ding i-promote ang kaniyang libro na ginawa. Nasa Amazon yan mga kapatid. That is a holy sheet mga kapatid. Pwede niyong puntahan. Siyempre dito din sa aming admin si Brother Albert Hinkel mga kapatid na meron ding debate 2 weeks from now laban sa Seventh-day Adventist. At siyempre ang aming ambush debaters sa Debaters Convention, Brother Jumo mga kapatid ng JW nandito din. At nandito din si Pastor Rosendo Carino ng Born Again mga kapatid. At nandito din si Brother Riwel Celebran ng Seventh-day Adventist. So medyo hati dito mga kapatid yung ating nasa GC. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at nakikita ko na yung screen ni Brother Denmars sa kanyang patutunayan na ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagkakasala sa tulong ni Kristo. Sabi pa nga ni Denmar. Your time start now, bro. Okay, yan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. So isa pong opportunity ang makakausap ng one of the best preacher and certified preacher, no? Kasi po ang inyong pong maliit na lingkod, no, ay isang hamak na layman ng aming iglesia, no? So patutunayan ko ngayong gabi na tunay na anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. Pero bago yan, let us define the terms mga kapatid, no? So let us define the terms, no? So una, yung anak ng Diyos. Sino ba yung mga anak ng Diyos? Ito yung mga genuine. Tandaan natin ha. Genuine, hindi falsely. Genuine born again. Yung mga tunay na born again. Hindi yun si Jesse ha. No? Bakit? Kasi hindi naman siya tunay na born again eh. Mamaya malalaman ninyo. Who have received Jesus Christ as their personal Lord and Savior and who are led by the Holy Spirit. So alam naman po natin yan, no? John chapter 1 verse 12 to 13, Romans chapter 8 verse 14, and John 3:3, no? So ano naman ang ibig sabihin ng no longer sinning? Living a life characterized by habitual, willful sin. It does not mean absolute sinless perfect, but a life where sin is no longer dominates, no? So tandaan natin, pagka sinabi natin hindi nagkakasala, ito yung hindi ka nagkakasala dahil hindi mo siya habitual na ginagawa. Hindi mo sinasadya na ginagawa. Kundi, maaari ka mahulog sa kasalanan, pero hindi mo sasadyaing gawin at hindi pa ulit-ulit. Syempre, sa tulong ni Kristo.
no? By the power and grace and sustaining presence of Jesus Christ through the Holy Spirit. No, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. Oh, Galatians chapter 2 verse 20. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Sa madaling salita, hindi na tayo ang driver ng ating buhay, kundi si Kristo na ang driver ng ating buhay, mga kapatid. No? Ano pa? Ito ang main argument natin. Meron tayong apat na main argument. Una, no? Biblical teaching a new nature. Sabi dito sa 1 John chapter 3 verse 9, no one is born of God will continue to sin. They cannot go on sinning daw. Sabi ni Apostle John. No, so yung mga tunay na mga anak ng Diyos, meron na silang bagong kalikasan, and that is godly nature. No, sabi diyan, they may stumble, pero hindi sila mananatiling magkakasala. Hindi nila nanaisin mabuhay o manatili sa pagkakasala. No? Babaguhin nila yung lifestyle nila. Hindi na ito yung magiging pamumuhay nila. Hindi na sila mabubuhay sa pagkakasala. Iiwasan na nilang magkasala. No? Ayan ang unang argument. Ikalawa, no? Sa tulong ni Kristo, no? Ayan, yung ating sinasabi, no? Titus chapter 2 verse 11 to 12. Ano sabi diyan? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Oh, pinag-uusapan natin saving grace, no? Kasi offering salvation, no? It teaches us to say no to ungodliness and to worldly passions. So, you might not resist this grace. Hindi mo siya pwedeng i-resist. Bakit? Kasi sabi dito sa talata, for the grace of God, tinuturuan tayo mag-say no. No? No. Pag natanggap mo ito, you will say no. Kasi ligtas ka na. Pag ligtas ka na, saan ka ba iniligtas? Sa kasalanan, aayawan mo na yung kasalanan. Kaya sa tulong ni Kristo, no? Tinutulungan niya tayo mag-resist sa sin at mag-walk sa righteousness. O, pangatlo, ongoing victory to sin. No, according kay Paul, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, He will not let you to be tempted. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na matempt. Oh, so na umiikot dito sa irresistible grace. No? Kasi when we have grace, balikan natin yung kanina, when we have this saving grace, no? Hindi na natin matatanggihan ito na hindi tayo matetempt sa tulong ng grace na ito. So the true child of God, yung tunay na anak ng Diyos, no? Nagre-rely siya sa power ni Kristo, hindi sa power niya. Na kahit sundin niya ang kautusan, no? Kahit makumpleto niya yan, no? Kung sa kanyang sariling kakayahan lang, patuloy siya magkakasala. Pero kung aasa tayo kay Kristo, didepende tayo sa kanya, lahat ng bagay magagawa natin. Dahil si Kristo gagawa sa atin. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, God is working in you. No? So, si Pablo nga sure I am very sure that the work of God will be complete. No? No, sa Philippians chapter 1 verse 6. Kaya sabi dito ni Paul sa Romans chapter 6 verse 14, for sin shall no longer be your master. Ibig sabihin, hindi na ito yung naghahari sa'yo, kundi si Kristo na. Pagka tinanggap mo na si Kristo na naghahari sa'yo, pinalitan niya ang trono ni Satanas sa puso mo. No. Ito, pang-apat na argument. The doctrine of sanctification teaches that those justified by faith, no, progressively transformed by the Holy Spirit. Kaya, maliwanag yung sinasabi ni Paul, pagka isang bagong nilalang kay Kristo, yung dating pagkatao, wala na. Hindi pwede na kapag ka naglaba ka, Jesse, pag naglaba ka, may dumi pa rin. Ibig sabihin yan, hindi ka marunong maglaba. No?
May naglalaba ba kapag ka naglaba, mabaho pa rin? Walang kanon. No? When you put the righteousness, the robe of righteousness of Christ, malinis ka na. Wala nang kasalanan sa'yo. No? Kaya dito maliwanag, Bro Jesse, we are not under the law of sin and death kasi we are not under. Hindi, ibig sabihin, hindi na tayo nagpapasakop doon. Wala na tayo doon. We are under grace. Madali itong intindihin, ano? Ngayon, may assignment tayo kay Jesse. Dito sa 4 na argument na ito, logical reasoning, alam ko mahilig ka dito. It is contradictory for a person to claim to be a child of God but continues to deliberately sinasadyang pagkakasala. No? Thank you. So, kung si Kristo dumating para iligtas tayo sa kasalanan, yung kanyang tunay na mga tagasunod dapat malaya din kasi Christ is conqueror. So, sin should no longer be our master, our identity, nor our practice. No? Pwede silang mahulog, pero hindi na sila mamumuhay sa pagkakasala. Kasi hindi na ito nagahari sa kanila. Sino na nagahari sa atin? Si Kristo na Panginoon. Maliwanag yan, Bro Jesse. So, tignan mo ito. Is it logical, Brother Jesse? No? Is it logical? No? Ayan. Puntahan natin ang fundamental beliefs, no? Dito sa aming fundamental beliefs, maliwanag, when you say perfect, ano ba ibig sabihin ng perfect? These are the mature persons, no? They are perfect in finite sphere, ibig sabihin limitado, no? In God's sight, a perfect person in whose life and heart are wholly surrendered. Sumurrender ka na all to Jesus, surrender. Yeah? Lumalago siya sa tulong ng biyaya ng Diyos. So, paano daw tayo nagiging perfect? According sa aming fundamental beliefs, yung character ni Christ, pagka tinanggap natin siya by faith, no? By faith, tinanggap natin si Christ, no? Yung kanyang perfect character magiging sa atin. Yung kanyang righteousness, ibibigay niya sa atin, i-impute niya. I-impute niya. Okay? So, ang isang mananampalataya, no? Sabi dito, they become saint. They become perfect. Bakit sila perfect? Because they are in Christ. Believers are called saints because they are in Christ, not they achieve a state of sinlessness. Ibig sabihin, hindi sila habitual, hindi sila willful na nagkakasala. Sila'y walang kasalanan dahil nasa kanila si Kristo. Yung righteousness ni Kristo, inimpute sa kanila. No? Ayan. Kaya sabi dito, no? Ay, sayang. I-off mo na yung ano mo, bro, presentation. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating first presentation ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jesse Bracheta ng Born Again Church. Your time start now, bro. 7 minutes. Thank you. Thank you, Bro Rasha. Magandang gabi, Bro Denmar. Ito yung una kong tanong sa iyo. Sabi mo kanina, dinefine mo una siya, nag-define ka. Sabi mo, kapag sinasabi mong hindi na nagkakasala, ang ibig mong sabihin is hindi siya habitual. Ibig sabihin, hindi niya inuulit-ulit. Pag sabi kasing hindi habitual, hindi inulit-ulit, nagkakasala pa rin pero hindi pa ulit-ulit. Kino-confirm mo ba na nagkakasala pa rin? Hindi ko kino-confirm. Kasi tanda mo, pinatutunayan ko, hindi nagkakasala. No? So, maaari ka mag-fall doon, pero tutulungan ka ng Diyos na hindi ka mag-fall doon. No? Maliwanag yun sa Jude chapter 1 verse 21. No? So, you may be tempted. No? Pero hindi mo gagawin. Next question. O kino-confirm mo ba doon sa sinabi mo na maari pang siyang ma-fall? Yes, mo ba yan? maaari siyang ma-fall, pero sa tulong ni Kristo, hindi na. Dahil tutulungan siya ni Kristo kahit ako, tutulungan ako ni Kristo. At sa tulong ni Kristo, kaya kong gawin lahat kahit yung hindi magkasala.
Next Next question. question. So ibig sabihin yung sinasabi mong possible pa na magkasala na anak ng Diyos, hindi yung tutulungan ni Kristo. Walang tulong yun ni Kristo sapagkat yung kanilang sariling kakayahan ang inaasahan nila. Doon sila dumidepende. Kaya nga aking dinefine, di ba? Pagka ikaw ay na kay Kristo, doon ka magiging sinless. Next But question. not perfect. Next question. Next question, wala siyang tulong kay Kristo pero kino-confirm mo na anak siya ng Diyos. Yes or no? Yes, anak siya ng Diyos, pero siya'y umaasa sa kanyang sarili, no? At hindi kay Kristo. No, umaasa siya sundin na 10 utos, pero kahit anong gawin niya, hindi siya magiging sinless at hindi rin magiging perfect. Liban lang sa tulong Next ni question. Kristo. Next question, kung kino-confirm mo na anak siya ng Diyos, inaamin mo ba ngayon na ang anak ng Diyos ay nagkakasala pa rin? Yes or no? No. No. Kasi maliwanag yung definition ko, genuine, born again. May mga nagpapanggap na born again na sila daw ay anak ng Diyos. No? Katulad mo. Oh. So, hindi ko naman sinasabing Next hindi question. ka anak. Oh. Next question. Okay na bro, Asya, winu-wave ko na yung time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang teka. ating time na bro. Round 2 cross-examination. So dako tayo sa presentation ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Erwin de la Cruz, anak ng Diyos pero walang tulong ni Kristo. Boy kamote ka talaga, Denmar. Shoutout din kay Reuel Celebran, kung dahil sa tulong ni Kristo, wala nang rebat niyan. Shoutout din kay Ben Talador ng Patri Pasianism. Tay Ben, shoutout sa iyo. Panalo si Denmar sa title ng debate, nanigurado. Ha. 1 John 2 verse 27. Shoutout din kay Noriel Gabasa. Oo nga, takot eh. Shoutout din kay Pastor Rayan Fuentes, kay Marty Centino, patay na, investigative judgment, di na nagkakasala eh. Shoutout din mga kapatid kay Erwin de la Cruz, Calvinist mode na naman si Boy Kamote. Shoutout din kay Sirak Mozayash, paanong si Kristo ang driver ng ating buhay? Ikaw mismo gagawa ng kasalanan. John 15 verse 5. Okay, wag mong bastusin ang turo ng Panginoong Hesukristo. Shoutout din kay John Legayada, si Denmar may pagkakalbinis. Shoutout din mga kapatid dito kay Amy Alfonso, liar goes to hell. Zach Jacob Obrador ng Bantay Pinto, hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo pero ayaw sa osas. Shoutout din mga kapatid kay Noel Ramos, open cam ka Jesse, unfair no. At shoutout din kay yung mga sister ko pala, shoutout ko sa si Sister Grace Barrios, si Sister Emmy Alfonso at si Sister Maria na laging nanonood sa akin. At tuloy-tuloy tayo. At Brother Jesse, 10 minutes bro. Your time start now. Thank you, Bro Rasha. At muli po, magandang gabi sa inyong lahat. So ito po yung topic na pinatutunayan ng affirmative. Ang anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. At tayo po ay nagni-negative hindi dahil sa hinihikayat natin ng magkasala ang ibang tao, kundi sinusundan natin kung ano ba yung katotohanan na itinuturo ng Biblia. Kasi maano naman na yung katotohanan ay nagkakasala tayo tapos tuturo pala natin hindi nagkakasala. Parang ano siya, hindi siya tugma. So ibig sabihin, basihan natin yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia, yung makatwiran at logical na nasa Biblia mismo. At yun ang basahan natin, hindi yung emotional natin o inaangkop lang natin sa mga iba pa nating turo. So naunawa naman natin doon si Bro Denmar. Pero sabi ko nga kanina, susundan natin siya sa argumento. Kasi ako po bilang isang debatista, nagdidepende ako sa kausap. Pag ang kausap ko ay professional din tayo. Pag usapang palengke. So bago po ako pumunta sa rebuttal, magbibigay muna po ako ng stand ko, ng mga haligi ko kung bakit naman naniniwala ako na ang anak ng Diyos ay nagkakasala pa. So mga basic lang po yung ibibigay natin. Unang-una po nating dahilan kung bakit nagkakasala pa ang isang anak ng Diyos. Number 1 is, may mga nagkakasala pa kasi sa Bible na anak na sila ng Diyos. Yun po ang una kong stand. May mga anak na ng Diyos sa Bible
na nakikita nating may ebidensya na nagkasala pa. So unang-una po dyan, si Eva at si Adan agad. Kasi Genesis una tayo. Si Eva at Adan, kahit anak na sila ng Diyos, in fact, nilikha na nga silang kalarawan ng Diyos eh. Nilikha na sila ayon sa wangis ng Diyos na anak talaga sila ng Diyos, hindi mo yung may didinay. At hindi mo pwedeng sabihin na hindi sila sinasamahan ng banal na espiritu doon. At hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi sila tinutulungan kasi anak nga sila. Pero the fact, kahit banal sila, nagkasala pa rin sila. So doon pa lang po is reputed na yung lahat niyang sinabi doon. Doon pa lang kasi anak ng Diyos yun. Anong ipapalusot niya doon? Ay, hindi yan anak si Eva at si Adan. Ay, wala yung Holy Spirit. Ay, hindi pa yan dyan genuine. Walang ganun. Kasi nilikha nga siyang kalarawan. So doon pa lang, reputed na siya doon. Nagkasala yung dalawa kahit anak na sila ng Diyos. Basic yun. Pangalawa nating haligi is naligtas tayo kahit tayo yung makasalanan. Anong ibig sabihin nun? Naligtas po tayo ng makasalanan. Ibig sabihin, hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil tayo'y banal. So walang punto para magkikiklaim ka na hindi ka na nagkakasala dahil iniligtas ka nga mismo makasalanan ka. Kasi yung sinasabi niya kanina, katulad nung sinasabi niyang imputed, hindi nun pinatutunayan ng isang Kristiyano hindi na nagkakasala. Kasi pag sinabing imputed, tinakpan lang yung kasalanan mo, banal ka dahil kay Kristo. Pero yung kasalanan mo, nandoon. Imputed lang nga, ibig sabihin, banal ka dahil nasa iyo si Kristo, hindi ka banal dahil sa sarili mo. So doon pa lang, ibig sabihin, nung pinapakita na nun, na nagkakasala pa rin yung isang tao, pero banal pa rin siya kasi si Kristo yung kabanalan niya. Yun yung ibig sabihin ng imputed. Mag-aasir lang yung argumento niya kung imputation siya. Ibig sabihin, pinaging banal ka muna bago ka naligtas. Pero pag imputed, hindi pwede kasi makasalanan ka na nga iniligtas ka. Ibig sabihin, kahit na nagkakasala ka, imputed pa rin yung sa iyo. Imputed pa rin, hindi nagbabago yung imputed righteousness. Yun po yung pangalawa nating pusti. At kinonfirm niya po yan sa mga nakaraan niyang debate. Doon na nung naging debate nila ni Leonard. Sabi niya sa ating fundamental belief, bakit ba tayo naging perfect? Dahil ba hindi tayo makasalanan? No. Hindi yun ang definition natin ng perfect. Yung perfect ay dahil tayo ay na kay Kristo, tayo yung nagkakasala pa din. We are doing sin until now. Yun yung sabi niya doon. At kinote niya pa yung sabi niya, through justification by faith in Christ, His righteousness is imputed to us. We are right with God because of Christ our substitute. Oh, yun. Tapos sabi niya, sa pinakahuling ng debate, sinabi niya pa yun. Oh, isa kang sinungaling kapag sinasabi mong hindi ka na nagkakasala. Sabi niya pa doon. So quoted po yun sa naging debate niya noon kay Lionel. So pangatlo nating puste is may anak ng Diyos na pinapalo. May anak po ng Diyos na pinapalo, Bro Denmar. Anak na yun ng Diyos, nasa Hebrews 6:13 yan. In fact, alam kong alam mo yan. Sabi doon, ang tunay na anak ng Diyos ay kanyang pinapalo o kanyang sinusuway. So bakit mo yung papaluin kung wala yung kasalanan? Napaka-illogical naman. Total nag-ano ka sa akin na maging logical ako, maging patas ako. So bakit yung papaluin? Hindi na pala nagkakasala. Ano mo yun mamaya? Pakita mo yan na logical pa rin na pinapalo pero hindi nagkakasala. Bakit? Anong pinapalo mo? Papaluin mo ang anak mo nang walang kasalanan? Yun po. At pangapat po nating pusti is may dalawa pong uri ng kasalanan. Dito na si Denmar. Dito siya hindi niya na pag-aralan tong maigi. Hindi nalito siya dito. May dalawang kasalanan po kasing sinasabi ang Bible. Kasalanang ikapapahamak at kasalanang hindi nahahantong sa parusa. Kaya nagpadalos-dalos siya doon sa pagbabasa ng 1 John na sinasabi doon na ang anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan without considering na may sinabi rin si John na may dalawang uri ng kasalanan. So kung iunawain mo po yun, logical po yun na ang sinasabi ni John na hindi na nagpapatuloy sa kasalanan is yung kasalanang ikapapahamak. Kasi pag sinabi natin kasalanang hindi nahantong sa paghatol, kailangan namang sabihin mo kasalanan pa yun ng isang unbeliever. Pag sinabi natin kasalanan hindi hahantong sa paghatol, kasalanan na po yun ng believer. Ibig sabihin, pinatutunayan nun na nagkakasala pa ang isang believer o Christian or anak na ng Diyos. Malino po yan sa 1 John 5:16. Basahin natin para baka sabihin niya, hindi tayo nagbasa. Kung makita ni numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan,
ipanalangin ninyo ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa tao na iyon ng bagong buhay. Ito ay para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos ang sinasabihan dito na nagkakasala ng hindi hahantong sa kamatayan. Tapos sinabi niya, may mga kasalanan naman na hahantong sa kamatayan. Hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Sapagkat ito'y kasalanan po na ito, it's a kasalanan po ito ng unbeliever. Tapos sa 17, sinabi niya, lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa paghatol. So ibig sabihin yung pag sinabi natin kasalanan hindi hahantong sa paghatol, kasalanan po yun ng isang anak ng Diyos o believer. Kasalanan po yun kasi hindi logical na sabihin mong kasalanan yun ng unbeliever tapos hindi nahahantong sa paghatol. Hindi po. Kaya malinaw po dito na nagkakasala pa. Pero agree tayo doon na kung anak ka na ng Diyos, siyempre mayroon nang umaano sa loob mo na hindi na dapat ulit-ulitin. Kumbaga hindi ka na mag-aabuso. Pero hindi nun ibig sabihin na perpekto ka na. Kasi pag sinabi mong hindi ka na nagkakasala, logical na follow yun na hindi ka na nagkakamali. Kasi ang pagkakamali ay kasalanan. So hindi ka na nagkakamali, lalabas talaga niyan, perfect ka na. Kaya itong mga Rangers nga perfect, Rangers eh. So ewan ko, kung perfect ka na, kung perfect ka na, na-agree ako dun sa naging comment kanina nung si Pastor Puentes. Na sabi niya, bakit pa may magpaghatol sa mga believer? Bakit pa dadaan? Kasi sabi dun sa Revelation, ang mga gawa ng mga anak ng Diyos ay dadaan sa apoy. Bakit pa yun dadaan sa apoy? Kung ang anak pala ng Diyos ay ang mga gawa niya pala ay perfecto na, bakit mo pa dadaanin pa sa apoy yun? Ano pang sasalain mo doon? Lahat nga ng ginagawa niya, perfectionist na, hindi na nagkakasala. Wala nang kasalanan. So, walang point na padaanin pa sa apoy ang mga gawa ng believer. So, napansin mo sana yung sinabi ni Puentes na yun, maganda yun, nakatulong na napakinggan natin kanina. So, problematic talaga yan, bro. Yung 4 na pustikong na yun, ay 1 lang. Kung paano mo yung gigibain. In fact, yung 4 na pusti mo ay napakadaling gibain at giba na nga. Kasi kanina pa lang, umamin ka na ang anak ng Diyos nagkakasala. At dinig na dinig nila yun. Kahit sino dito, nasa loob, inamin mo na anak ng Diyos nagkakasala. Ayaw mo lang siyang aminin na mapahiya ka, pero napakalino nung sagot mo. Sa pagpaulit-ulit ko ng mga tanong sa iyo, inamin mga anak ng Diyos ay nagkakasala pa. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat at yun lang po. Napatunayan po natin ang anak ng Diyos base dun sa 4 na haligi na may nagkakasala pa sa Bible na anak ng Diyos. Naligtas tayo kahit tayo makasalanan, may anak ng Diyos na pinapalo at may 2 uri ng kasalanan at napatunayan po natin ngayon na posible pang magkasala ang isang anak ng Diyos. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang negative first stand mga kapatid. Dako tayo sa cross-examination ng ating affirmative side. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Una ko tanong, ready ka na ba, Jesse? Game na. Okay, game na. Okay. So, ang title natin, Brother Jesse, maliwanag. Patutunayan ko na ang tunay na anak ng Diyos hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. Tanong, kahit ba tulungan ka ni Kristo, magkakasala ka pa rin? Oo naman, kasi si Ibatyedan nga alangan ni Ashubo na hindi yung tinulungan. Tinulungan yung pero nagkakasala pa rin, bro. Denmar, next question. Okay. Next question. Ang sabi mo, ikaw mismo, Brother Jesse, kahit tulungan ka ni Kristo, ikaw, Jesse, kahit tulungan ka ni Kristo, magkakasala ka pa rin. Yes or no? Yes, pero again, nilinaw ko kanina na yung sinasabi kong kasalanan ay hindi hantong sa sa kamatayan. Next question, bro Denmar. Okay, ngayon. Eto tanong. Sabi mo, sa panahon ni Eva at Adan, sila'y nagkasala, kahit sila'y anak ng Diyos. Tanong, may Kristo na bang namatay sa panahon ni Eva at Adan? Base sa ating proposisyon na sa tulong ni Kristo, may Kristo naman namatay sa krus noon panahon na yon? Meron na wala? Wala pang Kristo noon, pero tandaan mo na ang pinatutunayan mo, hindi Kristong napako sa krus, kundi si Kristo mismo. Ang tanong, nandun na ba si Kristo? Nandun na.
Kasi naniniwala ka nga sa Trinity, existed na doon si Kristo. So, nandun si Kristo. Next question. Okay. So, noong si Kristo, tinubos niya ang kasalanan sa krus. Ang ating pinag-uusapan, maliwanag, nung tinubos ni Kristo ang kasalanan sa krus, no? Ang pinag-uusapan natin, di ba, New Testament? Yes or no? Yes, pero tandaan mo, Bro Denmar, yes, ang sagot ka, pero tandaan mo, lahat ng naligtas sa pamamagitan pa rin ng pagpapako ni Kristo, kahit sa Old Testament. So, wala ka dyan lusot. Next question. Okay. Next question. Okay. So, alam mo ba yung pagkakaiba, Brother Jesse, ng tinakpan sa nilinis at inalis? Alam mo ba pagkakaiba nun? Yes or no? Yes, alam natin ang pagkakaiba noon. Pero again, tinakpan man yan or nilinis, ang punto natin, lahat sila naligtas dahil sa ginawa ni Kristo. Next question. Okay. So, nung nilinis na yung kasalanan, meron pa bang kasalanan? Yes or no? Yes, meron pa. Kaya nga sa Revelation, na may hatulan pa ng mga gawa. Next question. Okay. So, ang tanong ko sa'yo, sinabi ba doon sa sinasabi mong talata, hatulan ayon sa kasalanan? Sinabi ba doon? Yes or no? Yes, sabi hindi sa kasalanan, pero sabi ko nga may kasalanang hindi hantong sa paghatol. Objection. Mr. Moderator. Ano objection, bro? Gusto ko in-object ko, dalawa sagot niya. No? Dalawa sagot niya. Pakilinaw niya muna kung alin sa dalawa ang sagot niya talaga. Okay, counter objection ng negative. Ang counter ko doon, Bro Rasha, may sinabi kasi akong dalawang uri ng kasalanan. So kailangan ko rin magpaliwanag. Okay. Na ang sinasabi ko doon, yes, yung kasalanang hindi hantong sa parusa. Next So ganito, nadinig ko naman yung sagot niya ay yes. So yun yung importante ko, Brother Denmar, ha. Okay. Doon sa pagpapaliwanag, either para sa iyo ay tama or mali, yun yung sagot niya. Brother Jesse, another 20 seconds sa yung yes, bro. Proceed, bro. Yes, bro. Magkakasala pa rin siya doon sa kasalanang hindi hantong sa parusa. Doon pa rin sila hahatulan. Pero again, may mga believer pa rin hahatulan. Doon naman sa kasalanang hindi hantong sa parusa at doon naman nakadepende yung mga sinasabing regalo sa atin. Next question. Okay, next question. Okay. Next question. Okay, ito susunod kong tanong, Brother Jesse. Alam mo ba yung kaibahan ng hindi na nagkakasala at hindi nagkakasala? Alam mo ba pagkakaiba niya? Yes or no? Sa akin po, pareho lang po yan. Hindi ko alam ang kaibahan, pero sa akin pareho lang po yan. Next question. Okay. So, para sa iyo pareho lang. Okay. So, ngayon, tatanungin kita. So, kahit ba tulungan ka ng Diyos, pagsamasamahin na natin ng Father, ng Son, ng Holy Spirit, kahit ba pagsamasamahin ng kapangyarihan ng tatlong persona ng Kadiyusan para tulungan kang huwag magkasala, no? Magkakasala ka pa rin ba? Yes or no? Yes, magkakasala pa rin nga kasi pinapalo nga eh. Bakit mo papaluin yung taong hindi mo tinulungan? 'Di ba? Bakit mo papaluin yung taong hindi mo tinulungan? Kaya pinapalo ang anak ng Diyos kasi nga tinulungan pa rin sila pero nagkasala pa rin sila. Hindi sapat yung kasi parehas may free will. May free will ang Diyos na tulungan ka, may free will din ng tao na gawin ang gusto niya. Next question. Tanong ko sa iyo, Brother Jesse, sapat ba ang dugo ni Kristo para linisin ang lahat ng ating kasalanan? Past, present, future, yes or no? Yes, sa kasalanang ahantong sa paghatol, o sa kasalanang ahantong sa kamatayan, hindi sa kasalanang hindi nahantong sa paghatol, or else nonsense si Jan na sabihin niya yon. Next question. Sa madaling salita, may natirang kasalanan na hindi natubos ang dugo ni Kristo? Meron o wala? Meron, doon sa kasalanang hindi ahantong sa paghatol na sinasabi ni Jan. Si Jan ang kalabanin mo, hindi ako. Next question. Okay. Okay, next question. Yung pagpalo ba, pwede bang paluin ang isang Kristiyano para wag na siyang magkasala? Tama o mali? Pwede, kaya siya pinapalo dahil nagkakasala nga. Next question.
Ulitin ko yung tanong, hindi mo na-gets, no? Pwede bang paluin ng Diyos ang kanyang anak para huwag magkasala? Hindi ko sinabing dahil nagkakasala, kundi upang huwag magkasala. Yes or no? Yes, pwede. Pero hindi yun ang sinasabi ng talata. Kasi malinaw sa talata na ang anak niya, pinapalo niya. Ibig sabihin, nonsense yun, na paluin mo ang anak mo na hindi na nagkakasala. Next question. Mababasa mo ba sa talata? 7 minutes time. Ay, sayang! Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating round 4 at dito tayo sa round 5 rebuttal. Ito 10 minutes again sa ating affirmative. Pero bago yan mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. Gusto ko lang i-recognize ang ating mga nasa loob, lalong-lalo na si Bishop Ramon Leroy ng Born Again. At dito din sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout din dito kay Noriel Colgabasa. Mali yung term ni Jesse na nagkakasala tayo kasi ikaw lang may gusto nun. Shoutout din kay Cloud Batalya. True Christians still sin but they hate their sins. They cannot sin comfortably. Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Double talk na naman si Denmar as usual. Mali ang paggamit ng SDA sa Philippians 4 verse 13. Shoutout din kay Rioel Celebran. Sa tulong ni Kristo nga sa panahon ni Adan wala pa si Kristo. Shoutout din kay Noriel Gabasa, pinapalo para hindi gumawa ng kasalanan. Hindi pinalo dahil gumawa ng kasalanan. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, kung ang SDA ay nagmamahal sa pera deliberately, sila ay guilty of adultery. Tanong, mahal ba nila ang mga pera nila? Absolutely yes, deliberately. Yes, you can count on it. Shoutout din kay Prophetic Ministry TV kasi may tulong ni Kristo. Sabi naman ni Amy Alfonso, sabi, ang manatili hanggang wakas, so may tendency pa na magkasala ang anak ng Diyos. Terak Musayas, hindi ka nga tutulungan magkasala. Pero pag ikaw humiwalay, wala kang magagawa o wala kang kaligtasan. Kent Dalion, mga right shoes kasi basta SDA. Pero bakit may lasinggero? Shoutout din mga kapatid kay Ben Telador. Kahit ano palang tulong pa gawin ni Kristo, nagkakasala pa din sila Jesse. Ha, sino pa tutulong sa inyo? Shoutout din kay Zach Jacob Resort, Bantay Pinto, meron kasalanan na hindi pa nalilinis. Yung mga kasalanan hindi mo pa ginagawa, Denmar. So mga kapatid, shoutout sa mga lahat ng nasa live dito din sa ating YouTube channel. At tuloy-tuloy lang tayo dito. Brother Denmar, rebuttal, 10 minutes bro. Okay. Your time start now. Nakakalungkot yung nakita ba yung presentation ko, moderator? Okay. Nakakalungkot na yung ating kapatid na Jesse, kahit pala paulit-ulit nating tinanong kung kahit tulungan siya ni Kristo, ng Ama at ng Holy Spirit, patuloy pa rin siyang magkakasala. Rebelde to. Maliwanag, rebelde to mga kapatid. Paghihimaksik to laban sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang tao na nananadyang magkasala, ay wala ng haing natitira pa sa kapatawaran ng kasalanan. Grabe talaga. Naninindig yung balahibo ko. No? Isipin mo, maliwanag yung sabi ni Juan. Unang Juan 1:7. Ang sabi diyan, nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. May natira pa bang kasalanan? Wala na. Ibig sabihin, para kay Jesse, hindi natalo ni Jesus si Satanas. Grabe yan, Jesse. No? Eto Brother Jesse, no? Ang ibig sabihin, hindi na vindicate ng Panginoon yung kanyang sarili. No? Hindi pala kayang talunin. Kaya maliwanag Ito may pangako ang Diyos sa Genesis 3:15, no? Ano sabi diyan? At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi at ito dudurog na iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sapong. Dudurugin ni Jesus si Satanas. Natalo na si Satanas sa cross. Gusto mo panalo pa rin si Satanas?
Bakit ganyan, Jesse? Kala ko ba tunay na born again ka? Oh, poste niya daw, wala pa nga Kristo noon eh. Noong panahon ni Eva at Adan. Ginamit ni Adan yung kanyang free will. Kaya tandaan natin, kaya inilatag ko eh. Maliwanag na nilatag ko, kaya nalilito si Jesse. No? Sa tulong ni Kristo. Tanda mo, Brother Jesse, si Adan nagkasala dahil sa kanyang sariling kakayahan. Pero kung umasa siya sa Diyos, no? Sa biyaya ng Diyos, again, hindi na siya magkakasala. He will resist temptation. Maliwanag yung sinasabi sa Bible. Kita po ninyo ha, uulitin po natin. Uulitin natin. For the grace of God has appeared that offers salvation to all, that it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Doon sa pamimili ni Adan, kung inoperan siya ni Satanas, sasabihin niya, no! Because meron siyang grace sa Panginoon. Pero anong ginawa niya? He depends on himself, not to God. Kaya nga, ang title natin sa tulong ni Kristo eh. Doon pa lang, basag ka na. Yeah? Ikalawa, akala mo tinuturo ko, sinless, perfect. No. Ang tinuturo ko, Jesse, ngayon, sinless but not perfect. Tinatanggap ko, Brother Jesse, no? Ulitin natin ha, tingnan mo ito ha. Ang pagkakasala, no? Ang pagkakasala, relational but not behavioral. Ano ibig sabihin nito? Ano ba ang pagkakasala kasi? Ang pagkakasala, let us define sin. Ang pagkakasala ay pagkakahiwalay sa Diyos. Isaiah chapter 59 verse 2. No? So relational, no? Yun ang kasalanan, yun nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Hiniwalay tayo sa Diyos. Hindi yun dahil may ginawa kang mali. Tandaan mo, hindi matatawag na kasalanan pag may ginawa kang mali. Kasi ang tao, no, they are totally depraved. No? What you say pagka sinabing totally depraved? No? They are total inability. No? Di ba? They are total inability na sumunod sa Diyos dahil bulag sila. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. They are dead in sin and trespasses. Ephesians chapter 2 verse 1. Kahinaan ng tao yung Jesse. No? Kahinaan ng tao. So, hindi maituturing na kasalanan yun. Hindi pagkakamali ng tao yun. Sino ang nagkamali? Si Satanas. Tinetempt niya ang tao para magkasala. Ikaw naman, gusto mo, itempt ka ni Satanas. Ayaw mo maghahari sa iyo si Kristo sa puso mo para hindi ka na magkasala. Gusto mo, no? Imbitahan pa rin si Satanas. Kaya relational, Jesse, ha? Relational. Tingnan natin, ha? Sabi dito, Romans chapter 6 verse 6 to 7, no? We will no longer be enslaved to sin. Naipako ka na sa krus. Ang isang tao na nananatili kay Jesus, ibig sabihin, wala kay Jesus yung nananatili sa pagkakasala. 1 John chapter 3 verse 6. No? Yung nakakita at nakakilala kay Kristo, no one who keeps on sinning. Pag kilala mo si Jesus, hindi ka na magkakasala because of the grace of God, because of the irresistible grace. Ha? So difference between practicing sin and struggling sin, Brother Jesse. Kasi sabi mo, nagkakasala pa rin yung Kristiyano. Yes, they are struggling, but they are not practicing sin. No, ang isang anak ng Diyos, no, hindi siya nabubuhay ng habitual or willful. But pwede siyang mahulog at ma-fall into sin occasionally. Pero hindi siya patuloy na lalabag. Kaya kapag halimbawa nakasala ka 1 beses, 2 beses, 3 beses, ligtas ka pa rin. Bakit? Ha? Kasi again,
Sinning is relational, not behavioral. Oh? Pag sinabing relational, magkapaulit-ulit ka ng alunya sa asawa mo. Oh. Doon maghihiwalay kayo. Pero pagka nangalunya ka isang beses, pwede pa. Patatawarin ka ng asawa mo. Oh. Ligtas ka pa rin. Ganun yung Jesse. Ha? Oh. So, kaya dito maliwanag, however, the Bible also acknowledges believers still struggle to sin. Naniniwala ako doon, Jesse. No, kahit si Apostol Pablo, no? Kahit si Apostol Pablo, brother Jesse. Oh, kaya hindi ko tinuturo dito sinless perfect. Ang tinuturo ko dito, sinless tayo dahil kay Kristo. Oh. Oh, ito pa. Tingnan mo, brother Jesse. Oh, pakinggan mo itong itinuturo ni Apostol Pablo, no? Pakinggan mo, buksan mo yung ano ka ba, brother Jesse? You were dead in sin and trespasses ba? Kaya hindi mo maintindihan ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ano sabi dito? No? Datapwat ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos na pakinagpagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo, pinapagkasundo sa libutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa amin ang aming mga kasalanan. Oh, kita mo, brother Jesse, hindi na ibinibilang sa amin ang aming kasalanan. Bakit? Dahil ako ay na kay Kristo. Oh, mahina pala yung Diyos mo. Mahina pala yung dugo ni Kristo para sa iyo kasi hindi sufficient na maglinis ang kasalanan. May natira pang kasalanan. Sa susunod, brother Jesse, itatayo mo, may sanktuaryo sa langit na rin. Oh. Bakit? Mag-a-Adventist ka na. Oh. Dahil yung ginagawa ni Kristo doon, it is to persevere the saints. Oh? That's why there are perseverance of the saints, endurance of the saints. Pinapalo para hindi magkasala. Hindi yung pinapalo dahil nagkasala, Jesse. Ha? Ako, no, sinusunog ng nanay ko yung dila ko para hindi ako magmura. Hindi dahil nagmumura ako. Ha? So, mali ka dun, Jesse. No, mali. Oh, so kita mo, lumpo na. Oh, gumugulong pa. Oh, tingnan mo, tapos na yung PowerPoint ko. Oh. Pero, marami pa ako sinasabi. Bakit? Kasi kabisado ko ito, Jesse. Alam ko na yan ang magiging pasok mo. Okay. Sige, thank you. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng affirmative. Dako tayo sa round 6, second cross-examination ito ng negative side. Brother Jesse ng Born Again. Set ko lang yung time mo, bro, Han, at 7 minutes. Your time start now, bro. So, unang tanong ko sa iyo, Bro Dinmar, katulad nung claim mo kanina sa ni Bro Roel na wala pa si Kristo sa Genesis. Kino-confirm mo ba wala pa si Kristo doon? Wala o nandun? Okay. Wala pang Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo para linisin ang ating kasalanan. Objection. Hindi ko Anong objection mo na? Hindi ko tinatanong kung nandun na si Kristong namatay, ang tinatanong ko nandun na o wala pa. Kung existed na o hindi pa. Okay. So, Counter? objection, bro. Proceed. Counter, ang sagot ko, maliwanag, Mr. Moderator, wala pa. O, yung paliwanag ko, wag niyang pakilaman. Okay, so ito yung hatol ng moderator. Narinig ko naman na sumagot ng wala pa at that is a valid answer. However, dun sa pagpapaliwanag, kahit pa tama ito or mali sa kabilang panig, ay tinatanggap ko ito as a valid answer naman. So, Brother Danmar, dahil naputol ka doon, 20 segundo ulit sa iyong ulitin wala ko. pa. Proceed, bro. Wala pang Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at naglinis ng ating kasalanan. Wala pa yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Next question. Sige, linawin ko natin the context of pinako sa cross or pagpapapako. At tinatanong ko, nandun na ba si Kristo, existed na, yes or no?
Okay. Sagot, wala pang Kristo noong napako sa Henesis. Wala pang Kristong naialay na kordero Stop mo na, sa Henesis. wait lang. Oh. Pastor, pa-mute mo na, Pastor Rosendo, nadidinig ko yung ano mo, bro. Thank you, Pastor. Dako tayo sa objection, Brother Jesse. Anong objection natin? Yes, objection ko, Brother Rashan, nilinaw ko na nga, not in the context of pagpapapako. Ang tinatanong ko kung na-existed na si Kristo, nandun na ba siya sa Genesis or wala pa? Okay, Wala akong kinalaman doon sa pagpapapako at tinatanong ko. Okay, Kung nandun na, wala pa. Nandun pa ba o wala pa? Mr. Negative, Moderator. affirmative, Counter. ano yung counter objection? Proceed. Counter? Gaya po nung aking counter kanina, sumagot po ako sa categorical at wala na siyang pakialam doon sa aking paliwanag, Mr. Moderator. Okay, so again dito mga kapatid, ang nadidig ko ay wala pa. So again, tinatanggap ko yan as a valid answer. Now, Brother Denmar, pakipaliwanag yung 20 seconds mo nung wala pa. Proceed, bro. Okay. Okay, wala pang Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Ano? Kaya yung Kristo hindi pa nagmamanifest in the flesh para mamatay para sa akin. No? Kaya nasabi ko wala pa. Okay? So, next question. Next question. Question, Bro Rasha, ulitin ko lang, ang tinatanong ko hindi yung pagpapapako, kundi yung existence. Kung nando na, umiiral na ba si Kristo? Umiiral na ba si Kristo sa Genesis? Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds, proceed. Okay, 10 seconds. Sinagot ko na yung tanong mo kanina pa. Kaya hindi ko na uulitin pa yung sagot ko. Next question. Next question. Next question. Naniniwala ka ba sa Trinity? Okay, 10 seconds. Proceed. Okay. Yes, pero hindi natin topic yan. Huwag mong ibahin ang topic. Punta ka sa topic, balik ka sa topic. Next question. Next question. Next question, kung yes ang answer mo, so kino-confirm mo na nandun na si Kristo sa Genesis? Yes or no? 10 seconds. 10 seconds ulit. No? Sinagot ko kanina pa yung tanong mo, kaya wag mo nang ulitin pa. Mag-iba ka na lang ng tanong kasi di ka makakalusot yan. Next question. 10 seconds. Next question. Nung sinabi mong kahit anak si Adan ng Diyos nagkasala, sinasabi mo ba rito na hindi siya tinulungan ng Diyos kaya siya nagkasala? 10 seconds. Proceed. No? Wala ko sinasabing hindi siya tinulungan ng Diyos. Ang sabi ko, nagkasala si Adan dahil nagdepend siya sa kanyang sariling kakayahan, Next hindi question, sa tulong 10 ng seconds. Diyos. So ibig sabihin, kahit anak ka ng Diyos, nagkasala sila, pwede kang hindi tulungan. Yes or no? No, tutulungan ka ng Diyos pero dahil sa free will mo, doon ka nagdepend sa free will, hindi doon sa tulong ng Diyos. Tinutulungan ka ng Diyos pero hindi ka nagdepend doon. Next question. Next question. So ibig sabihin, pag sinabi mong tutulungan ng Diyos, yung tao pa rin, sa free will pa rin ng tao, siya pa rin yung masusunod. Yes or no? No, ang tao, ang tao dapat hindi masusunod sa Diyos. Ang utos ng Diyos, lalo ni Kristo, sin no more. Bakit pa gustong mo magkasala na magkasala? Agent ka ba ni Satanas? Next question. Next question. Sabi mo, dapat ang Diyos ang masunod. Next question ko, nung nagkasala si Ibatadan, sino ang nasunod? Sila Ibatadan o ang Diyos? Okay, ang nasunod sila. Yung sarili nila. Kasi kahit tinulungan sila ng Diyos, binalaan sila ng Diyos, nagdepend sila sa sarili nila. Kaya sila nagkasala. No? Pero kung nagdepend sila sa tulong ng Diyos, hindi sila magkakasala. Next question. Next question. So next question, so kino-confirm mo na hindi nakadepende sa Diyos, kinaibatadan nakadepende. Yes, pagka hindi ka nakadepende sa tulong ng Diyos, magkakasala ka kasi sa sarili mo lang. Kaya nga ano ang title natin? Patutunayan ko sa tulong ni Kristo na ang tunay na anak ng Diyos hindi nagkakasala. Next question. Next question. Okay na ako, Bro Rasha, i-wave ko na yung time. Okay, so dyan nagtatapos ang ating second cross, mga kapatid, ng negative. Dako tayo sa kanyang rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. At dito si Marty Centino, sabi niya, tinalo si Satanas sa kadayaan. Hahaha.
Shoutout kay Zach Jacob Resort. Anong wala pang namatay na Kristo noon? Ang sabi sa Revelation, Cordero ay slayed na before the world began. Denmar, liar ka. Shoutout din kay Bien Relam Pagos. Go bro Denmar, God bless. Shoutout din kay Erwin De La Cruz. Dahil sa great controversy team ng SDA, pwede pa ding manalo si Satanas. How? Kapag may isang unconfessed sin ang SDA, wrong. Sabi ni Noriel, Amen, Erwin De La Cruz, kaya wag ka nang magpatuloy sa kakasala. Shoutout din kay Brother Ventador, kaso matter of choice between good and evil Tutulungan ka syempre ni Father Yeshua. Sa good, piliin mo. Ano ba yan? Nasa title na naglaban pa kayo. Hahaha, panalo ang Patrick. Shoutout din kay dito, Prophetic Ministry TV. Yan. Okay, 28. Hindi ko maintindihan yung comment niya. Shoutout din dito mga kapatid. Kay yung naka-Arabic, Denmar, official doctrine ba yan o stand ng SDA Church na ang isang Kristiyano ay hindi na nagkakasala? Saan yan mababasa sa 28 Fundamentals Doctrine ng SDA Church? Shoutout din kay Albert Hinkel, Hebreo 12:10-11, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa loob ng ilang araw ayon sa kanilang akalay mabuti, ngunit ang Diyos ay nagpaparusa sa ating ikabubuti upang tayo ay makabahagi sa kanyang kabanalan. Sa kasalukuyan, ang anumang parusa ay tila di kaaya-aya kundi masakit, ngunit pagkatapos nyo ay nagbubunga ng kapayapaan at katwiran sa mga itinuruan nito. Shoutout kay Zach Resort, meron kasalanan na hindi pa linis. Yung mga kasalanang hindi mo pa ginawa, Denmar. So ito kanina. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Jesse ng Born Again Church, your time start now. Yes, thank you Bro Rasha at magandang gabi ulit sa inyo. So pag inunawa nyo po yung topic sa rebuttal ko, kahit deceiving yung topic niya, pinatulan natin. Kasi ang topic niya is hindi na nagkakasala ang anak ng Diyos sa tulong ni Kristo. So doon pa lang may claim na ibig sabihin kahit ka anak ng Diyos na nagkasala, pag hindi ka tinulungan ni Kristo, hindi ka pa rin palalalabas, hindi ka pa rin anak. So ibig sabihin, kinukonfirm niya kasi kahit anak na nagkakasala pa, pero pag sinasabi niya hindi yung tinulungan ni Kristo, kahit na yung anak na yun na nagkasala pa. So meron na siyang play word agad doon sa topic So pag sinabi ko nagkakasala pa, sasabihin niya lang, ay hindi kasi yung tinulungan ni Kristo. Katulad kini Ibatadan, kahit kinonfirm na natin na anak sila ng Diyos, dahil nagkasala sila, ang palusot niya lang dyan is, hindi kasi sila tinulungan ni Kristo. So ibig sabihin, palusot lang yung yung pang-uli niya doon sa topic, na ang anak ng Diyos hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. Pero ang totoo, nagkakasala pa ang anak. Dinagdag niya lang yung katagang sa tulong ni Kristo. Para kahit mapatunayan nating nagkakasala pa si Ibatadan, ang sasabihin niya lang hindi tinulungan. Pero deceiving pa rin kasi sinasabi niya pa rin na dapat daw ang Diyos daw ang nasusunod. Pero doon kay Ibatadan nabaliktad na, yung tao na ang nasusunod. Kaya may naglalaro siya. Pero nahuhuli natin 'yan. Pero sagutin na natin 'yon niya. So, unang-una sinabi niya kanina na allegation agad siya sa akin na hindi daw ako tunay na born again. Ang sagot natin doon is wala ka sa posisyon para mag-claim niyan. Ang Diyos lang ang pwedeng magsabi niyan. Pero ikaw ang niyan kasi nangahatol ka na. Sabi mo pa, pero kanina inamin mo pa rin sa unang tindig mo pa lang sinira mo na yung stand mo Kasi sabi mo, ang definition mo ng hindi na nagkakasala is hindi talaga nagkakasalang habitual. Pero lalabas, nagkakasala pa rin, hindi lang siya habitual, hindi lang paulit-ulit. Pero nagkakasala pa rin. Yun yung pinatutunayan, may wala naman habitual sa topic Wala naman nakalagay na habitual, kaya ako nga tinanggap. Kasi kung naglagay ka ng habitual, hindi sana tayo nagdidebate ngayon. Pero deceiving kasi yung topic mo, ang nakalagay sa topic mo, hindi na nagkakasala ang anak ng Diyos. Hindi mo patutunayan na habitual, pero inamin mo na nagkakasala pa. So doon pa lang, dishonest ka na doon, tagilid ka na agad doon. Tapos sasabihin mo, nagkasala na, pero hindi sinasadya. Ganun pa rin yun, nagkakasala pa rin. Sasabihin mo, hindi sinasadya, nagkakasala pa rin. Deceiving pa rin yung topic mo kasi wala ka naman sinabing habitual sa topic, walang ganun. Kumbaga, dinadaya mo lang siya. Tapos, doon naman sa una mong poste, yung biblical teaching, yung sa nature, dahil binago na ng Panginoon, hindi na nagkakasala.
Pero may maraming talata sa Biblia na kahit na binago na sila, katulad ni na mga apostol, katulad si Apostol Peter, kahit na nga siya apostol na siya pero ano pa rin siya, nahulog pa rin siya, maging si Apostol Pablo, inaamin niya pa rin. So, yung sinasabi niya, na nagkakasala pa rin sila. So, doon sa pangalawa niya namang poste, sabi niya, sa tulong ni Kristo. Yun nga sabi niya, ay deceiving yung sa tulong ni Kristo. Ano lang yun, yung pangalawa niyang poste is laro lang yun, play word lang yun. Kasi ang lalabas talaga doon, kahit nagkakasala si Eva at si Adan, ang papalabasin niya lagi, hindi tinulungan ni Kristo. So lahat ng may bibigay kong talata sa kanya na nagkasala, sasabihin niya lang, hindi tinulungan ni Kristo. Kahit anak na yun ng Diyos. O sino may kasalanan nun? Ala ka naman ako may kasalanan nun kung hindi yung tinulungan ni Kristo. Ang lalabas nun may kasalanan yung Kristo mo. Kasi kahit anak niya na hindi niya tinulungan, anong problem, anong doon? Play words kasi yung sinasabi mo na may anak ng Diyos na nagkakasala pero hindi lang tinulungan. Ano yun? Ang pinatutunayan mo, anak ng Diyos hindi na nagkakasala. Tapos kukontrahin mo yung sa hindi tinulungan ni Kristo. Ang punto natin dito, nagkakasala pa rin kahit anak. Palusot na lang yung sa tulong ni Kristo. Kasi ang lagi mo naman sasabihin niya, basta anak ng Diyos, tutulungan niya ni Kristo. Ang lumalabas kapag mayroong anak na hindi tinutulungan, mayroong tinutulungan. Nagkakaroon ng division. Tapos yung pangatlo mo na ongoing victory to sin, ongoing victory, ano yun? Kontra yun sa'yo. Pag sinabi kasing ongoing bro, nagpapatuloy na laban sa kasalanan. Ibig sabihin ka na nagpapatuloy hanggat nabubuhay ka ngayon, pinaglalabanan mo ang kasalanan, yun ang ibig sabihin ng ongoing victory. Hanggat hindi ka pa nakakarating sa hangganan, doon sa sinasabing manatiling tapat hanggang wakas, ongoing victory ka pa, nakikipaglabang ka pa. So, kinukontra mismo nun yung stand mo, hindi yun nagpapatunay sa ano mo. Nalilito ka lang. Ongoing nga Pang-apat, yung sinasabi mong those transformed by the Holy Spirit is hindi na nagkakasala. Parang kinikli mo dito na lahat ng mga sila Adan at Eva, si David, parang sinasabi mo na wala silang Holy Spirit. Kaya doon pa lang sa una kong tanong, tinatanggi mo na agad ang anak na nag-exist din doon. Bakit? Kasi para maiwasan mo na hindi sila tinulungan ni Kristo. Parang gusto mo pang itanggi. Napakadali naman aminin na nandoon na si Kristo Bakit hindi mo siya inaamin? Kasi nga, mapipilitan kang i-deny na hindi sila tinulungan. Yun lang naman ang tanging mong kaya nahihirapan kang aminin na nandoon na existed na si Kristo. Kahit hindi ko naman tinatanong kung sa may kinalaman sa pakapako. Ang gusto ko lang malaman kung existed na. Kasi ang lalabas, hindi sila tinulungan. Kahit anak na sila, kahit perfect pa nga sila, hindi sila tinulungan. Yun ang lalabas. Kaya ayaw mo siyang aminin. Tapos doon sa hamon mo kanina sa akin ng logical na kontra sa kung yung anak ng Diyos na nagkakasala pa is kontra sa nagpapatuloy ka ng kasalanan. Hindi siya doon kontra ng logically kasi nga may binigay ako sa yung dalawang uri ng kasalanan. Which is, ikaw nga ang wala doon sa logical consistency noon. Kasi may tinasabi doon na kasalanang hindi ka papahamak. Ang magiging simple kong tanong, kaninong kasalanan yun? Na hindi nahantong sa paghatol. Kasalanan ba yun ng believer o kasalanan ng unbeliever? Obvious ang answer doon ay kasalanan yun ng believer. Kaya necessary, logically, na nagkakasala pa ang believer nang hindi hahantong sa paghatol. Na yun ang sinasabi, yun ang mas logical. Hindi doon sa sinasabi mong kasi nakalimutan mo ata yung sinabi ni John na may dalawang uri ng kasalanan. Tapos doon naman kanina, yun nga, sa pangalawa, sa rebuttal mong pangalawa, yung kanina sa stand mo, dito naman sa rebuttal mo, tinanggi mo na talaga na wala si Kristo doon. Sabi ni Ruel, wala pa naman daw Kristo sa lumang tipan. Tapos sabi mo, hindi pa rin napako. Pero kinonfirm kanina ni Denmar na binasa pa ni Brusak na before the foundation, na na siya, was slain na. Paano mo yan palulusutan niya mamaya? Maraming salamat kay Brusak na ipasok pa yun. Tapos sabi niya kanina, sabi niya, nalulungkot daw siya. Oo, dapat kang malungkot kasi talo ka na. Dapat ka talagang malungkot, talo ka na ang katunayan, yung stand ko na nanatiling nakatayo. Hindi mo nasira, rebuttal na kasi, nagpunta ka pa sa presentation mo na dapat ang trabaho mo na doon, i-repute sa akin, nagpatuloy ka sa presentation mo. Ang nangyari, nanatiling nakatayo yung apat kong poste na may nagkakasala pa sa lumang tipan, hindi mo pinatunayan na si Eva at si Adan anak ng Diyos, nagkasala.
Pangalawa, yung naligtas tayo kahit tayo makasalanan. May anak ng Diyos na pinapalo. May dalawang uri ng kasalanan. Wala kang ginalaw sa apat ko. Kaya ang gagawin mo dito, magriribat ka pa siguro sa conclusion mo. Nananatiling nakatayo yung apat ko. Pero yung sa'yo, gibang-giba na. Ikaw na mismo ang gumiba sa sarili mo. Sa pag-amin mo, hindi ako. Kaya malinaw dito, Bro Dilmar, dapat ka talagang malungkot. Tapos yung sinasabi mong nanginginig ka, dapat ka talagang manginig. Kasi talo ka na. Dapat ka talagang manginig. Hindi ako manginginig kasi alam ko ang sinasabi ko, alam ko ang tinitindigan ko. Dapat kang malungkot at manginig. Diba bro, Jumong, dapat siya manginig. Talo na eh. Tapos sabi niya, ano pa ba sinabi niya? Nalinis na daw lahat ng kasalanan natin, kaya hindi na dapat nagkakasala. Nung ginawa yun ni Kristo, hindi ka pa naman pinapanganak eh. Nung ginawa yung pagliligtas. So ibig sabihin mo ba, kahit yung yung kasalanan mong hindi ka papahamak, na rin. Agree ako doon na nilinis na lahat ng kasalanan na hindi hahantong sa paghatol. Pero doon sa sinasabi nga lang ng talata na may kasalanan hindi hahantong, hindi pa. Kaya ka nga pinapalo ng Diyos eh. Hindi natin sinasabi na yung nagkakasala ng hindi hantong ay hindi maliligtas. Ha? Yung sinasabi natin, mayroong kasalanan kasi talagang sinasabi si John na hindi hahantong sa paghatol. Doon ay nagkakasala ka pa. Ha? Ang sabi niya kanina doon sa ginamit niya pa yung Genesis 3:15, hindi na natin yung papansinin. Kasi ang claim niya lang doon, wala pa daw si Kristo doon. Kahit naman obvious, sabi niya kung umasa daw sana sila Eva at Adan sa Diyos, hindi sana nagkasala. Lumalabas patuloy, kasalanan pa ni Eva at Adan. Ang claim mo nga, sa tulong ni Kristo eh. Pag anak ng Diyos, tutulungan. Hindi tinulungan. Paano yan? Dapat pag anak ng Diyos, dapat tutulungan. Hindi tinulungan. Ang lumalabas tuloy, pagpabor sa'yo, nakadepende sa Diyos. Pag salungat sa'yo, ay nakadepende sa tao. Kasi ang lumabas dito, idinipindi mo na kay Iba Adam. Pero ang claim mo talaga, thank you bro. Sorry. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa round 8, second cross ng affirmative. Okay. Brother Denmar, your time start now. Okay, so tanong ko sa iyo, Brother Jesse. Pag ba ikaw tinulungan ka ng Diyos at tinanggihan mo, magkakasala ka? Tama? Tama, magkakasala ka pa rin kasi may free will ka naman eh. Pag tinanggihan mo next question. Okay, sa madaling salita, tinulungan ka ng Diyos pero tinanggihan mo kaya ka nagkasala. Tama? Tama, pero ang point, anak ka pa rin ng Diyos at ang pinapatunayan pa rin, nagkakasala ang anak ng Diyos. Next question. Okay, next question. Pero kung ikaw ay hindi tumanggi sa tulong ng Diyos at dumepende ka sa magagawa ng Diyos sa buhay mo, lalo na ni Kristo, hindi ka na magkakasala? Yes or no? Yes pa rin, magkakasala pa rin. Ang kasalanan hindi hantong sa paghatol na sinasabi ni John. Next question. Okay. So pagka pala tinanggap mo yung tulong ni Kristo at dumepende ka sa magagawa ng Diyos sa buhay mo at hindi sa magagawa mo at hindi rin sa free will mo, magkakasala ka pa rin, tama or mali? Tama, kaya nga pinapalo kasi nagkakasala ka pa, nagdidepende ka pa rin Kahit anak ka na tama yun, tama. Next question. Okay, next question. Okay. So, sa madaling salita, kahit pala magtulong, halimbawa, nag-indwell ng Holy Spirit sa iyo. Namatay na si Kristo para sa iyo, no? At yung Ama binigyan ka na ng grace, no? Ginawa na ng Diyos lahat ng efforts para tulungan kang hindi magkasala. Ay magkakasala ka pa rin? Yes or no? Yes, kasi hindi mo lang naman i-consider ang free will ng Diyos. May free will ka din na hindi ka naman dinidiktahan o ginawang robot. Next question. Okay. Next question. Sa tatlong ito, man's will, God's will, devil's will, alin sa tatlong ito ang dapat masunod? Yung dalawa, yung God's will at will mo. Dapat masunod yun kasi naman yun, cooperative will yun.
Next question. Next question. Okay. Next question. Sa madaling salita, tututulan mo yung Diyos na ayaw sa yung magkasala ka? Tututulan mo? Yes or no? Ay, hindi ko yung tututulan yung gusto niya, pero may gusto rin Ayun. ako, syempre. Next question. Okay. So mas gugustuhin mo yung gusto mo kaysa sa gusto ng Diyos na huwag ka na magkasala? Yes or no? Yes, mas gugustuhin ko yung gusto ng Diyos, pero again, may free will ako. May pagkakataon na hindi ko yun nakakalimutan natin yun, at yung kagustuhan natin ang naiisip natin, katulad ng sinasabi mo kanina na nasusunod pa rin tayo minsan. Next question. Okay. Next question. Pag ba tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, sino na ang naghahari at nabubuhay sa'yo? Si Satanas na nagtetempt sa'yo para magkasala o si Kristo na gumagawa ng kabanalan sa buhay mo? Sino? Siyempre si Kristo na gumagawa ng kabanalan mo, pero again and again, hindi nun ibig sabihin ninalisan na tayo ng free will. Naroon pa rin tayo. Kaya nga sabi ni Paul, mayroon pa rin pagkatao kung taong nananahan sa akin, kahit na siya pinag-aarian ni Kristo. Next question. Okay. Next question. Ang tanong ko sa'yo, no? Sabi ni Juan, ang lahat ng kasalanan ay nilinis na ng dugo ni Kristo. Nagsisinungaling ba si Juan nung sabihin niya na lahat ng kasalanan nilinis na ng dugo ni Kristo? Yes or no? Yes, totoo yung sinasabi niya. Yes, na nilinis ng lahat, pero hindi nung pinatutunayan na hindi ka na nagkakasala. Ang pinatutunayan lang nung kahit yung magiging kasalanan mo is kasama yun sa lilinisin niya or binayaran niya. Next question. Okay, next question. Okay. So kung nilinis na ni Kristo ang lahat na kasalanan ayon kay Juan, no? Yung past, present and future sins mo tinubos din ba ni Kristo? Yes or no? Yes, pero yung term mo mismo na presence or present, kasalanan pa rin yun, nagkakasala ka pa rin, pag-amin pa rin yun na nagkakasala ka. Next question. Okay, next question. So nung tinubos si Kristo lahat ng kasalanan mo at tinubusan ni Kristo lahat ng kasalanan mo, past, present, future, tama ba si Pablo doon sa 2 Korintos 5:18 na hindi na ibinibilang sa atin ang ating mga kasalanan? Tama ba si Pablo doon? Yes or no? Tama, hindi na binibilang yun, pero again yung word mo pa lang na kasalanan sa future, nagpapatunay na yung bro na nagkakasala ka pa. Bakit masasabing kasalanan future kung hindi ka pa na nagkakasala? And next question. Okay, next question. Sabi mo kanina nung pre-debate, no? Sa kalagitnaan ng debate, magkakasala ko. Tanong ko sa iyo. Ngayon nagdedebate tayo. Ano kasalanan ko? Sige. Kanina yon, hindi yung kasama sa pinatunayan ko kanina. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Okay. Ito ha. Tandaan mo, ang topic natin, patutunayan ko na ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. Tunay ba na anak ng Diyos? Tunay ba na anak ng Diyos yung nagkakasala pa rin? Yes or no? Yes. Alam ka naman sabihin mo si Adan at Eva hindi tunay na anak nung nilikha. Next question. Kahit tulungan sila ng Diyos? Yes or no? Yes, anak pa rin yung kahit tulungan. Next question. Okay, next question. To be sure, ikaw, for example, ikaw, Brother Jesse, ano ba, sino ba ang gusto mo maghari sa buhay mo? Ang Diyos ba o si Satanas? Siyempre, ang Diyos, wala namang gugustuhin na si Satanas ang maghari sa buhay niya. Pero irrelevant yun bro sa topic at wala yun sa ano ko. Next question. Okay, so, eto. Ay, sayang. Okay, so dyan Sayang nakatapos naman. mga kapatid ang second stage ng ating debate at dako tayo sa ating round 9 final statement. Negative ang mauuna dito. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid at nandyan si Brother Jerwin Rosales. May kasalanan pa yan dahil hindi nakuha sa bautismo.
Shoutout din kay Jimuel Bongalo, sus ang bunganga parang puwet ng manok. Shoutout din kay Reme Derecho, sabi ko na nga ba sablay ang sagot ni Jesse sa cross. Shoutout din kay Ventilador, walang kwentang Diyos ni Jesse, hindi siya kayang tulungan ng Diyos niya. Hehehe, basahin nyo nga ulit ang title. Shoutout din mga kapatid kay Catching Discombulation, si brother naging kontrabida ang dating ni Jesse. Shoutout din kapatid kay Jimuel Bongal. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa final conclusion bilang negatibo na ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. Brother Jesse, your time start now. Okay, thank you bro. Sa kabuuan natin ng naging debate bilang pag-conclude, yung bawat natatapos naming tanungan sinasabi lagi ni Bro Dinmar, sayang. Agree ako doon, sayang Bro Dinmar talaga. Kasi talo ko talaga ngayong gabi. Sayang yung kasi kung i-review natin, conclusion i-review ko. Doon sa stand ko, simulan natin sa stand ko. Yung pong stand ko na apat kong haligi is nananatiling nakatayo. Ano yon? Yung number 1, may nagkasala pang anak ng Diyos sa Biblia. Maging sa Old and New. Si Batiadan, hindi niya yun na-repute na nagkasala kahit anak na ng Diyos siya, nagkasala pa. Itinatanggi niya lang siguro doon na hindi tinulungan. Ay problema niya na yon. Kung claim niya yun na hindi tinulungan. Pero ang pinatutunayan diyan natin dito, may nagkasala pa. Nagkasala pa. Pangalawa nating poste is naligtas tayo kahit tayo'y makasalanan. Patunay yun doon sa imputed na sinasabi niya na iniligtas tayo kahit tayo makasalanan. So hindi yun nagiging katwiran na dapat banal tayo bago tayo iligtas or maligtas. Pag sinabing imputed, nandun pa rin yung kasalanan mo, naging banal ka lang, pinabanil ka lang ni Kristo. Hindi niya yun na-repute. At yung pangatlo nating stand na may anak ng Diyos na pinapalo, hindi niya rin yun ni-repute. Hindi niya yung pinuntahan. Kasi doon sa, kung matatandaan nyo, sa naging rebuttal niya, is pinagpatuloy niya lang yung presentation niya ng PowerPoint. Na hindi na dapat niya yun. Hindi niya na yun kasi, yung sinasabi niya doon sa lahat ng PowerPoint niya, nasabi niya na rin sa una eh. Dapat ang tinutukan niya na doon yung stand ko. Kasi hindi lang naman siya ang may stand din ako. Kaya ang sisirain ko siya, sirain niya rin dapat yung negative ko, pero nananatiling nakatayo yun. May pinapalo, yung sinabi natin sa Hebrew, hindi niya yun sinagot. Wala tayong napakinggan kung paano niya yun ni-repute. Kahit doon sa may dalawang uri ng kasalanan, hindi niya rin yung tinats. Kasi ipit talaga siya doon sa dalawang uri ng kasalanan. Kasi yung dalawang uri ng kasalanan hindi ka papahamak at hindi naantong sa parusa, may harapan talaga siyang i-repute. Baka sa conclusion, i-repute niya pa. Pero ang sinasabi natin dito, yung apat nating haligi ay nananatiling nakatayo at matibay. Kasi alam niyo naman si Bro Jesse, pag nagtayo ng haligi, pagtatanggol natin yan. Kahit napakasimple at basic niyang apat na yan, mahirapan siya. Pero yung apat niyang tinayo, ay tumbang-tumba na talaga yung apat niyang itinayo kanina. Alin yun? Yung apat niyang tinayo, yun sabi niya sa biblical teaching, yung sa new nature. Nirepute na natin yung kanina, hindi ko na yun uulitin. Doon naman sa tulong ni Kristo, sabi ko nga ay palamuti lang yun sa topic niya. Sasabihan niya lang yun na sa tulong ni Kristo, pero ang totoo, nagkakasala pa ang anak ng Diyos. Ang papalusuton niya lang yun, ay kasi nagkasala yung anak ng Diyos kasi hindi tinulungan ni Kristo. Yun lang doon yung palusot lang yung huli. Kumbaga yung topic niya na yon, palusot lang yung huling sinasabi. Pero ang pinakikita niya pa rin talaga, nagkakasala pa rin, kaya sabi niya habitual eh. Hindi nagpapatuloy. Nagkakasala pa rin ang anak, tinatanggi niya lang na hindi tinulungan. It doesn't matter kung tinulungan o hindi. Ang pinatutunayan natin dito is nagkakasala pa rin. Yung anak ng Diyos. So kung sinasabi mo may anak ng Diyos na hindi niya tinutulungan, ay problema mo yon. Hindi ko yung problema. Parang sinasabi mo na ang Diyos na ampere siya, may anak siyang tinutulungan at mayroong hindi. Kaya makikita nyo, palusot lang yun eh. Yung topic na yun. Yung pangatlo naman na sinasabi niyang ongoing victory, ay patunay po yun, hindi yun nagsumusuporta sa kanya, sumusuporta yun sa akin. Kasi pag sinabing ongoing victory, nagpapatuloy, pressing toward the goal, kumbaga sinasabi ni Paul, nagpapatuloy ka. Pag sinasabi mo nagpapatuloy ka, may iniiwasan ka. Alin yun, yung mali ka, magkasala ka, kasi nga papaluin ka. Kaya ka nagpipress, nagtumatakbo ka, kasi pag tumigil ka,
may kalalagyan ka. Kaya malinaw nga eh. Malinaw pa sa hindi sa inadobong pusit, bro Jomong, kundi malinaw talaga na taob talaga yung ano niya na yun, yung poste niya na yun, ongoing victory. Pumapanig yun sa akin at yung sabi niya, those who transform. Kaya malinaw sa kabuuan, nananatiling nakatayo ang aking 4 na haligi at yung kanyang haligi ay talagang inapakan na natin at talagang loray-loray na. At nakita niyo naman yan mga kapatid. At maging si Bro Denmar na kaibigan natin ay kitang-kita niya yan. Malinaw pa yan dyan sa salamin niyang suot. Talagang refuted na. Magandang gabing muli sa inyo at ito si Brother Jesse, napatunayan natin na ang anak ng Diyos ay posible pang magkasala pero hindi kayo hinikayat na magpatuloy o mag-abuso. Posible pang magkasala, mahulog, manghina pero hindi natin hinikayat na kayo ay mag-abuso sa kasalanan. Maraming salamat at magandang gabi mga kapatid. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative mga kapatid. Sa kanyang pinatutunayan na ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sa tulong ni Kristo. Brother Denmar Santiago ng SDA, 5 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay, number 1, hindi ko kasalanan kung feeling mo ay hindi ko sinagot. Sinagot ko yung mga poste mo, no? Magkahalo yan sa cross-examination at sa aking rebuttal. Hindi mo lang napansin kasi hindi ka nakikinig. Kita mo, number 2, ito ang result ng hindi mo pakikinig. Stroman fallacy. No? Stroman fallacy. Wala akong sinabing hindi tinulungan ng Diyos. Ang sabi ko, tinulungan sila ng Diyos, pero tinanggihan nila ang tulong ng Diyos at hindi sila dumipende sa Diyos, Brother Jesse. Wala akong sinabing gano'n na sinasabi mo hindi tinulungan. Fallacy ka, Jesse, ha? Fallacy, ha? Kaya dito, Stroman fallacy ginawa mo, Jesse. O, isip mo rin, nagtuturo ko, sinless perfection. Ang turo ko, Brother Jesse, no? Ang isang Kristiyano, no, nag-i-struggle to sin but not practicing habitual and willful sin. Yun nga ang definition ko kanina, Brother Jesse. Bakit inaano mo sa akin na may kasalanang kapapahamak? Sabi ko nga sa Brother Jesse, they may stumble, they may struggle, but through the help of Christ, kundi depende tayo sa tulong ni Kristo, hindi na tayo magkakasala. Kaso yung iba at yung ikaw mismo, inamin mo paulit-ulit na mahina ang Diyos mo, na kahit tulungan ka, nagsama na ang Holy Trinity, no? Ay nagkakasala ka pa rin. Nakakalungkot talaga, Jesse. Talo ka dito sa debating to. Ginawa kitang laruan, Jesse. No? Naintindihan mo ba, ang isang tao, no, nalublob sa kasalanan, spiritually dead, no? Dead in sin and trespasses. Ephesians chapter 2 verse 1, no? Ephesians chapter 2 verse 1, patay sa kasalanan. Hindi sila nakakakita ng katotohanan. So therefore, hindi nila masusundan ang kalooban ng Diyos. That's why, no, we cannot save ourselves. This is the need of grace. Kanino nanggagaling ang grace? No? If salvation depends on God's choice and not ours, no? Ayan, we can rest in His unchanging grace. Romans chapter 9 verse 11 to 16, no? Hindi according sa ating will, kundi doon sa pumipili, sa nag-e-elect, no? Pinipili ng Diyos. No, Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, may elect ang Panginoon. No, kasi hindi nga tayo makakalapit sa Kanya. Kaya may elect, Acts chapter 13 verse 48, no? And John chapter 6 verse 37 and 44. Ang Panginoon ang gumagawa para ilapit tayo. Kasi nga hindi tayo makakalapit, Jesse. So, that's why yung ating kasalanan, ito yung application of grace, Jesse. No? Salvation is not depend on the power of our response, but it depends on the power of grace. Hindi mahalaga ang response natin sa Diyos. Kasi yan din ay galing sa Diyos. Yung ating faith, galing yan sa Diyos.
Jesse, no? Galing yan sa Diyos, hindi yan sa atin. Kaya nga sabi, it is by faith. It is not through your works. By faith. It is a gift of God. Jesse, no? So, dito, maniwanag, hindi aware si Jesse kung ano ang gospel. Titus chapter 3 verse 5. Nilinis tayo ng Holy Spirit, no? Regeneration. Regeneration, no? Tapos, tayo binigyan ng bagong puso't isipan. Psalms chapter 51 verse 10 to 12. No? Ezekiel chapter 36 verse 26. Acts chapter 16 verse 14. No? Ayan. So, that's why, Brother Jesse, no? The believer's hope does not rest. No? Hindi tayo umaasa doon sa paghawak natin sa Diyos. Kundi umaasa tayo doon sa paghawak ni Kristo. That's why we are very sure na tutulungan tayo ng Diyos. Ganun ang faith, Jesse. Not on depending on yourself, but gripping on, doon ka umaasa sa grip ng paghawak sa iyo ng Diyos. Hindi doon sa paghawak mo sa Diyos, kundi sa paghawak mo sa Diyos. Philippians chapter 1 verse 6 and Jude chapter 1 verse 24, Brother Jesse. Ano? So, yun po ang gospel, mga kapatid at mga kaibigan. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Seventh-day Adventist and Born Again sa topic na patutunayan na ang anak ng Diyos ay hindi nagkakasala sa tulong ni Kristo. So bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magpasalamat sa lahat ng ating participant sa loob. Syempre dito din sa live at sa makakapanood pa nito. So inahin natin si Brother Denmar, bro. Pasalamat ka muna, bro. Okay. Wait lang eh. Okay. Okay, marami pong salamat sa ating Panginoon, unang-una, sa kanyang lahat ng kapurihan, luwalhati at parangal at kadakilaan sa kanyang lahat. So maraming salamat sa Panginoon sapagkat sa kanyang lahat ng karunungan na ating inimpart po sa inyong gabi, naway na bless po kayo sa ating naging pag-uusap. Lalo-lalo na ang ating kapatid na Brother Jesse at lahat na nakapakinig dito sa DevCon, si Brother Riuel, si Brother Sispo, si Bishop Ramon, si Pastor Rosendo, si Brother Marte, no? Si Brother Rasha at yung iba pang mga pumasok dito kanina, no? At gayon din sa lahat ng nanonood. Tinatanggap ko po lalo na yung review or commentary ni Best Friend Erwin, no? Yan man negative o positive, lahat po ng inyong comment tatanggapin po natin, no? Para po yan sa improvement ng inyong pong maliit na lingkod, no? At syempre, pinasasalamatan din natin si Brother Jesse, no? Yan ay multi-awarded preacher, no? Yan po ay isang mahusay na debatista ng Born Again, no? Hindi ho na maitatanggi, no? Yan, yung kanya ipinamalas ngayong gabi. So maraming salamat, Gaydid, sa aming non-SDA manager na pambansang debater, pambansang moderator, pambansang moderator, Brother Rasha Vista. No, maraming pong salamat at meron pa po tayong debate sa Wednesday kay Pastor Rosendo, no, about yun sa 10 utos. At Thursday, kay Brother Pastor Jeramel Amlon, Osas naman ang ating pagdidebatehan sa Huwebes. And pinasasalamatan din natin, baka makalimutan natin, ang bumubuo sa Advent Biblical International Ministry. Gayon din sa ating 3E Media, mga kabisayaan, at sa aking mentor, Dr. Rocky Tulog. Maraming salamat po sa inyong paggabay at pagtulong sa inyo pong maliit na lingkod kay Kristo. No? So, yun lamang po at kayo po ay aking iniiwanan sa mapagpalang kamay na ating Panginoon. Patuloy kayo sumampalataya na si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay at si Kristo ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya kapatid at kaibigan, maganda na tayo dahil si Kristo na ating tagapagligtas malapit nang dumating. Maraming pong salamat. God bless sa ating lahat. Okay, gusto din kay Brother Jesse naman. Pasalamat ka, bro. Yes, unang-una po gusto nating pasalamatan ng Panginoon sa patuloy na pagbibigay buhay at kaya nangyari ang debating ito.
Ganun din, pinasasalamatan natin ang Russia TV sa patuloy na pagpapahintulot sa atin na makapagdebate at maibahagi ang katotohanan na mula sa Panginoon. At lalo, pinasasalamatan natin ang ating kaibigan na si Denmar. Wala kami nitong samaan ng loob. Ito po ay pag-uusap lang para sa inyo. At ganun din sa mga kasama natin dito, especially kila Brother Sispo. Magandang gabi. Salamat sa pakikinig at panonood. Kay Bro Albert na nandyan lang yan sa comment o pumasok kanina dito. Kay Bro Marty na ating kaibigan. Maraming salamat kay Bishop Ramon. Kay Bro Ruel lalo na. At kay Bro Jomong kanina na umalis. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakakakilala sa akin dyan. At maging sa lahat ng manonood. At special mention po kay Bro Jimwell. Dahil kung makita nyo yung mga comment niya sa akin is parang ad home lagi. Yung parang tinatawag niya akong dalagita. So, kontra siya. Kahit na ang turo ng simbahan nila is nagkakasala pa, kontra siya talaga sa akin. Kasi nga, may mga pagkakataon na lagi ko itong tinutuwid. Kaya may galit po siya sa akin. Pero salamat pa rin. Kasi nanood siya kahit na may galit siya sa akin na tinatawag niya akong dalagita. Dalagita daw, madaldal na parang puwet ng manok. Salamat pa rin bro kasi nandiyan ka at pinapanood mo pa rin ang debate ko at alam kong bilib na bilib ka pa rin sa akin. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa patuloy na pagsusuporta sa debate natin at sa Russia TV. Wag nawa sana kayo magsawang suportahan ang gawain na ito. At muli, magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, Russia TV, gusto ding magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa atin sa pag-cater ng debate at pag-moderate. So gusto ko din pasalamatan ang lahat ng nasa live sa YouTube channel at sa Facebook natin. Siyempre, ang bumubuo dito sa Debaters Convention ni Brother Sispo Lacopa. Kasama niya dito si Brother Albert Hinkel, mga kapatid ng Victory Church. At siyempre, yung ating mga tropa dito, si Marty Centino ng Pretty Riz, Brother Yuel Celebran ng STA, Bishop Ramon Leroy ng Born Again, Pastor Rosendo Carino ng Born Again, at yung ating mga debatista na member din ng Debaters Convention, mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito at meron nang naghahamon dito. Si Tatay Ben ay naghahamon kay Brother Ben, kay Brother Jesse, at yung isa naman ay hinahamon din si Denmar. So pwede nyong tingnan ang ating comment, mga debater, para kung pwede kayong tumugon sa kanilang mga hamon. At syempre mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV at Facebook. Paki-follow na lang ako. Huwag na kayong mag-add mga kapatid dahil puno na talaga yung aking friend list. 5,000 lang yung max dyan. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. When you are near, your light breaks through our deepest fear.